Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kapro-tambay, so kamusta ang ating trading journey? So, ito na nga mga kapro-tambay, Bitcoin price analysis. So, na-miss nyo ba mga kapro-tambay ang video na to? Kasi medyo natagalan ang ating upload, no? So, wala namang ganong galaw sa price ng Bitcoin. So, daily ko naman minomonitor yan. At ito na nga mga kapro-tambay, no? So, pinaka last video natin mga kapro-tambay is around nandito sa 26,800 level, no? Then expected yan mga kapro-tambay na magkakaroon ng pump, no? So tinitingnan natin if magkakaroon ng pump, saan pwedeng pumunta ang price, at nasukat natin yan mga kapro-tambay na meron tayong point of interest around 28,350 to 388 level mga kapro-tambay, no? So sabi ko nga, itong pinaka point of interest na to, ito yung pinaka good to enter and good to exit, no? So meron tayong mga maliliit na point of interest sa mga short time frame, no? So na-break niya mga kapro-tambay, no? Kapag na-break yan, sabi ko nga, ang susunod na pwedeng puntahan ng price is yung next POI natin, no? So burahin na natin mga kapro-tambay itong mga mga maliliit na POI natin para hindi magulo, yung mga na-break na. So, erase na natin yan. Okay? So, ito mga pro-tambay, matagal na to, no? So, inaabangan natin na kung sakali man na magpa-pump ang price ng Bitcoin, so, itong 28,388 na to 350, mga pro-tambay, yan yung good to enter and good to exit na yan, ang pinaka 50%, mga pro-tambay, ng isang wave pataas, pababa. Okay? So, from swing high to swing low. So, eksakto mga pro-tambay yung POI natin at makikita natin na nagkaroon ng reaction ng price dyan, no? So, sabi ko nga, kapag bumabagsak ang price ng Bitcoin para sa mga newbie, wag hahabol sa short, no? So, saan maganda pumasok mga pro-tambay? Sa mga point of interest natin. Okay mga pro-tambay, so ito na, ang price ng Bitcoin is currently 27,500 at dire-diretso pa yung babagsak, no? So ano yung mga possible next puntahan ng price ng Bitcoin, okay? So ngayon, so check muna natin mga pro-tambay ang weekly time frame, okay? So may kita natin, no? So, sa mga newbie, so lagay kayo ng ganito mga pro-tambay, no? So, may kita natin mga pro-tambay na ito yung pinaka last week low, tsaka last week high, no? So, sa pinaka last week mga pro-tambay, ang price ng Bitcoin is nasa loob na ng isang ranging ng isang buong week, mga pro-tambay. Kung mapapansin nyo, ito, oh. So, ito yung pinaka last week high natin. So, nasa ilalim tayo. Okay, ito naman yung ating last week low. So, kung pupunta naman tayo sa monthly mga pro-tambay, no? So, ito yung pinaka-October ongoing. So, ang price ng Bitcoin is above mga pro-tambay sa last month high. Okay? So, ngayon mga pro-tambay, sa price action para sa short period of time, as long mga pro-tambay na ang price is nasa ibabaw ng last month high, mga pro-tambay, sa short time frame, pwede pang tumaas ang price ng Bitcoin. Pero pro-tambay, sa mga darating na oras at sa darating na araw, okay, ang last month high natin is around 27,500. Kapag ang price ng Bitcoin is bumaba na, okay, so nasa loob na siya mga pro-tambay ng pinaka last month high natin. Kapag ang price ng Bitcoin sa shorter time frame is bumaba, okay, so ito yung pinaka isang malaking ranging natin, no? So pwede pa yan bumulusok pababa. So ganun lang yon kapro-tambay. Okay, lagyan natin sa 4 hours time frame. Balik tayo. So sa 4 hours time frame, above, okay, nasa 27,500 tayo. Kung makikita nyo, nagkakaroon ng bouncing, no? Bouncing yan kapro-tambay sa last month high. Okay? Pero kapro-tambay sa mga darating na oras, kapag ang price is below 27,500, so pwede pa yan bumulusok pababa. Okay? So saan pwedeng pumunta ang price ng Bitcoin, no? So yung sinabi ko is para sa mga shorter time frame. So naalala nyo kapro-tambay yung pinaka dati 'di ba nung nandito pa yung pinaka price above mga around 30,000 level, no? So sinasabi ko nga na magkakaroon ng pinaka drop, which is ito na nga, nagkaroon ng waterfalls, no? Sabi ko dito, kapag ang price ng Bitcoin is nag-drop at pumunta sa sign of weakness zone, ito kasi
is sign of weakness zone, no? Gagawa natin ng pag-aaral yan, no? So, ito na mga kapro-tambay. So, nakarating ang price dyan. So, ang tanong, pwede bang mag-pump ang price ng Bitcoin? So, sasagutin natin yan, kapro-tambay. So, punta tayo dito sa isa kong ano, okay? So, meron na tayong mapping, okay? So, alam nyo na yan, kapro-tambay. So, matagal na to, no? So, minamap natin to, it is tinatawag na week off, no? So, ito mga pro-tambay, isang malaking ano to, siguro lagay natin sa daily time frame, no? So, itong range na to mga pro-tambay, itong malaking to, isa tong ano, accumulation, week of accumulation. Pero dito sa shorter time frame, gumawa ko ng, matagal na to ka-pro-tambay, no? Yung distribution, mga pro-tambay, distribution, week off, mga pro-tambay. Ngayon, ito, kaya sinasabi ko, pag ang price is nandito, is nasa sign of weakness zone, no? So, ang price ng Bitcoin is bumaba, then umakyat. Ang tanong, pwede pa bang umakyat ang price ng Bitcoin? Ang sagot ko, ka-pro-tambay, kung masusunod, okay? Kung masusunod itong distribution week off, may chance pang umakyat ang price ng Bitcoin, no? So, ito yung tinatawag na POI natin, 28,300 level, no? So, nagkaroon siya dyan ng reaction. Kapag ang price ng Bitcoin, mga kapro-tambay, is nagkaroon pa dito ng clear breakout, so, saan pwedeng pumunta ang price ng Bitcoin? Ang price ng Bitcoin, kapro-tambay, kung susundin natin, itong pinaka-theory, no? So, hindi to 100% na sigurado. So, ano lang to, week of, ano lang to, theory, no? Distribution. Ang price ng Bitcoin, kapro-tambay, kaya niyang umakyat around 30,900 level dito sa area na to, at kaya pa niya mga kapro-tambay bumasag, no? So, pwede yung ganong umakyat, okay? Then, bumasag, gumawa ng new high, kapro-tambay, okay? Mga around 32,900 level, mga kapro-tambay. Then, continue na ulit yan babagsak, pupunta sa sign of weakness, then, mag-uumpisa na yung tinatawag na markdown, no? So, yan mga kapro-tambay is, ano yan, distribution week off, no? So, kapag mga kapro-tambay na break yan, nagkaroon ng pinaka-new high, so, lalabas na yung tinatawag na UTAD, no? So, napag-aralan natin to kapro-tambay sa mga hindi pa alam ang week off. So, meron tayong video ginawa niyan, kapro-tambay, no? So, dito, kapro-tambay, kung mapapansin nyo dito sa ginawa kong week of distribution map, wala pa talagang UTAD, no? So, uptrust pa lang yung lumabas dyan, no? So, wala pa yung UTAD na hindi pa pinapakita, no? So, possible, kapro-tambay, no? Kung sakaling magkakaroon ng clear breakout dito, okay, around 28,500 level, okay, so magkakaroon ng confirmation. So, possible price na puntahan is around 31, okay? Dito, babaw siya dito sa mga ano natin, sa mga line natin, up to 31.8. Then, kapag magkaroon ng breakout, so, syempre, bullish na naman dyan yung mga newbie. Okay, syempre, breakout yan, kapro-tambay. Then, kapro-tambay, kung magpe-play to, no, kung magpe-play, ang pinaka-distribution week up natin, so, ipapakita yung tinatawag na UTAD. Then, continue, kapro-tambay na babagsak, sign of weakness, then mag-uumpisa na yung markdown, no? So, dito pa lang, magi-start ang markdown, okay? So, possible theory yan, kapro-tambay. Kung hindi man to magpe-play, okay? Ito kasi mga pro-tambay, itong 50% ano natin, yung pinaka-swing na to, is pwede na tong lower high, no? Okay, high, lower high, then gagawa ng pinaka-lower low, then gagawa ulit ng new lower high, then continue pababa. So, ganun, dalawang senaryo, kapro-tambay, ang pwedeng mangyari. Okay? So, pwedeng akyatin tong pinaka-UTAD, gumawa ng UTAD, then mag-breakdown, kapro-tambay, at dire-diretso na yung markdown. Or, hindi na mangyari yon, kapro-tambay, at continuous nang babagsak, no? So, bakit natin sinasabi yan? Sabi ko nga, kapro-tambay, ang play lang yan is pump and dump, no? Okay, so ganun lang magpi-play ang price ng Bitcoin, pump and dump yan. Kasi ine-expect natin na pwede pang bumagsak ang price ng Bitcoin. So, paano natin nasasabi yon, kapro-tambay, no? So, nagpa-pump na. Pero, ang tingin mo pa rin, babagsak na. Sira ulo ka, Robocoins. No? So, baka sabihin mo, liquidity exit pa rin to. Well, sinasabi ko, kapro-tambay, is part pa rin to ng liquidity exit, at ang pinakamagandang umexit, kapro-tambay, syempre sa taas, no? Kapag ang price is mataas. So, ano yung mga bumabackup, kapro-tambay, dito sa ating mga pinagsasabi? So, check natin, kapro-tambay, ito. Okay? So, punta tayo dito. So, i-check muna natin, nandito na pala tayo. Lipat natin dito sa DXY. So, makikita natin, kapro-tambay, no? So, binabantayan natin to. Itong tinatawag na Dollar Currency Index. Nasaan na, kapro-tambay, ang price? So, nasa 107% na.
So, nagbo-bull run na, no? So, umaakyat na yung price ng dollar currency index, which is, sinasabi ko nga, na itong dollar currency index, kapag umaakyat to, ito ang kalaban ng lahat ng asset. Mapa Bitcoin, mapa traditional, no? So, dapat kaprotambay para umangat ang mga asset, pati Bitcoin, dapat babagsak itong dollars na to, kaprotambay. Kasi nga, ang Bitcoin is naka-pair sa dollar, no? BTC/USD. BTC/USDT. 'Di ba, kaprotambay? So, kapag ang dollar is tumakyat, so matik yan, kaprotambay, ang mga asset kasama ang Bitcoin is babagsak, no? So, ito, kaprotambay, no? So, umaakyat ngayon ang dollar currency index, no? Which is, bumabackup yan sa theory natin. Bumabackup yan, kaprotambay, sa sinasabi kong liquidity exit. So, binabackupan yan, kaprotambay, yung mga pinagsasabi ko. So, i-check naman natin, kaprotambay, ano? Okay, ang bonds, no? So, makikita natin ang 10 years bond, no? So, makikita nyo, no? So, nag-break na siya ng tinatawag na swing high, no? Nasa, ano na siya, 4.7% interest rate, kaprotambay, yung pinaka 10 years bond. So, punta naman tayo sa 2 years bond. So, ang 2 years bond, kaprotambay, makikita nyo, no? So, nagbasag na siya ng pinaka-swing. Okay, so, meron tayo ditong Fed rate target na 5.4%. So, hindi pa yan napupuntahan. Pero nung last, nagkaroon ng bug. Nakyat na yan eh. So, biglang nabura. So, lalabas parang bug lang, no? So, may kita natin na ang bonds, kaprotambay, is nasa mataas na rate, which is nangaakit yan, kaprotambay, ng investors, no? Nag-aakit yan na may magpapautang sa bansa ng US, kaprotambay, which is etong dollar is a safe haven, mga kaprotambay, no? Kapag ang magkakaroon ng tinatawag na economic collapse or yung recession, ang pinakamagandang puntahan, mga kaprotambay, ng pinaka-asset mo is ilipat mo sa dollar, which is eto na nga, kaprotambay. So, tumataas na, kaprotambay, yung pinaka-rate, no? So, nag-iengganyo na mag-transfer ng pera sa dollar, no? Sinasabi nga, dollar is king. Which is, kaprotambay, habang umakyat ang dollar, pabagsak naman yung mga asset. At yung mga asset, kaprotambay, magbebentahan, maglilipatan sa dollar, hindi sa Bitcoin, kaprotambay, no? So, kasamang babagsak doon ang price ng Bitcoin. Ang Bitcoin, kaprotambay, is hindi pa nasusubukan sa time ng recession, no? So, nag-pump ang price ng Bitcoin dahil yun, mga kaprotambay, sa isang dekadang bull run ng traditional market at sumabay lang doon ang price ng Bitcoin, no? So, well, di pa natin nakikita. Sinasabi nila na ang Bitcoin is ginawa, okay? Ginawa against para sa mga ganitong pangyayari. Well, makikita natin yan. Pero kung tatanungin, kaprotambay, siguro hindi pa ngayon, no? So, hindi pa ngayon. So, possible, kapag bumagsak ang price ng traditional, sasabay lang dyan ang price ng Bitcoin, which is, kaprotambay, yung pinaka-move ng traditional, yun lang din naman ang move ng Bitcoin, no? Pag nag-pump ang traditional, pump lang din ang Bitcoin. Pag nag-drop ang traditional, nagda-drop din ang Bitcoin, okay? So, wala pa, kaprotambay, yung pera ng traditional is inililipat sa Bitcoin. So, napakalabo pa nun. So, napakababa lang ng market cap ng buong cryptocurrency. Walang-wala yan, kaprotambay, sa isang stocks lang ng traditional, no? So, sa ano pa lang Amazon pa lang, kaprotambay, 30 trillion market cap na, no? Taob ng buong cryptocurrency market cap. So, yun lang muna, kaprotambay, no? Antabay lang tayo dito sa price. So, dito, kaprotambay, sa mga umaakyat na price, hindi may guts para i-short, kaprotambay, no? So, iilan lang yung may guts para i-short yung market, which is sa taas, kaprotambay, yan ang pinakamagandang shorts, hindi sa baba. Kaya niwawarningan ko, yung mga newbie is walang hahabol sa short kapag bumabagsak ang price ng Bitcoin, no? So, yun lang muna, kaprotambay. So, standby tayo. So, sa CPI, so, kailan na next CPI, kaprotambay? October 12, no? So, October 12, mali ito. Nakalagay dito sa October 12. Lipat natin to. Okay. October 12. Yan. 8:30, kaprotambay, no? So, ilalive natin yan. 8:30. Yan. Okay. October 12, kaprotambay, no?
I-live natin yan ang CPI Kaprotambay, medyo umakyat yung inflation 3.7. So ano pa ba mangyayari Kaprotambay? No, ano yung heads up natin dyan? So saka ko nasasabihin pati sa FOMC kung magdadagdag pa ba o talagang dire-diretso ng post, no? So yun lang muna Kaprotambay. Maraming salamat sa panonood. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga Kaprotambay natin wala pang crypto exchange, sign up na po kayo mga Kaprotambay. Yung pinaka-link is nasa video description na po. Okay mga Protambay, so lagi niyong tatandaan na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.